Kung veterano kang welder sa atin sa Pilipinas at mag-i-skills assessment ka na dahil may apply ka pa Australia, kabakal, alam mo ba, yan pa yung pwedeng maging dahilan kung bakit babagsak ka sa assessment. Alam mo kasi, pag veterano ka, minsan, iniisip mo, alam mo na yung gagawin mo or masyado na tayong kumpiyansa. Sa video na ito, ilalahad ko yung 3 mistakes bakit muntik akong bumagsak at hindi makapasa sa skills assessment ko ng TRA na alam ko ay ite-take mo na ngayon kung bakit ka naandito sa video na ito. Kaya tapusin mo yung video na ito dahil ilalahad ko yung mga naging experiences namin at mga tip na pwedeng mag-survive sa'yo sa ating skills assessment. Una, sa skills assessment, kailangan mag-comply ka ng mga documents na mga tinatawag na employment documents. At kung nagko-comply ka na niyan, ang maipapayo ko sa inyo ay kailangan makomply natin to ng mas maaga. Dahil ito yung magdidikta ng flow or kung gaano kabilis mapoproseso yung inyong skills assessment. At pag di nyo na-comply yung mga hinihingi, syempre may tendency yan na hindi i-honor or maging kulang, insufficient yung mga documents mo for skills assessment. So mas maaga, mas maganda. May pagkakataon na makaka-absent ka talaga sa trabaho dahil syempre lalakarin mo yung mga papel na yan at sakripisyo. Yan talaga. At pag na-comply mo na yung mga documents na yan, ay makaka-proceed ka na doon sa tinatawag na theoretical. So gagawan ka ng account or hindi ko alam kung kayo mismo yung gagawa ng account. On our part ay kami yung gumawa, yung document specialist namin ng agency ang nagawa ng account sa TRA. Okay? So sa TRA. Ang naging skills assessment namin ay yung sa first class welder. Okay? So pag na-comply mo na yung mga documents na yan, ay naando na tayo sa proper, yung tinatawag na skills assessment. At ito na yung naging problema ko. Nung nag-theoretical ako, natapos ko na siya kasi may mga materials kang pwedeng gamitin. 'Di ba? Pwede kang mag-YouTube, pwede kang mag-Google, at ngayon may AI na ngayon, 'di ba? ChatGPT, na pwede kang makapagtanong kung ano yung mga sagot diyan. At syempre, dapat pinakamahalaga, naiintindihan mo yung mga tanong na yan. Dahil possible, may mga itanong din sa'yo regarding yung mga theoretical na yan pag naandun ka na sa technical interview. So, wag baliwalain yung theoretical, hindi porket magaling na tayo mag-welding ay wala na yan. Theoretical lang yan. Mali. Nagkakamali tayo dyan. So, after ng theoretical, ay pupunta na tayo doon sa tinatawag na actual. So, ang actual sa TRA sa atin sa first class welder skills assessment, di ka naman makakapunta dito sa Australia eh. Sa actual eh. Ang gagawin natin dyan, may mga video tayong gagawin. Diba? So, i-video natin yung mga ipapagawang task, whether pagkakat using acetylene, pagwe-welding sa TIG, at marami pang iba. Okay? So, magkikreate tayo ng video for specific kung ano yung talagang mga pinapagawa sa skills assessment. So, kung nagbibideo ka na, ang pagkakamali na naranasan ko, ito, napakahalaga at mag-ingat tayo dito. Ay nag-try ako na mag-DIY. Kasi kala ko, makakaprovide ako ng gamit, mas mura, makakapag-welding ako, makakapag-video, di ba? Ang nangyari, yung nahiram kong welding machine, di ba? Palyado, tapos bibili ka pa ng argon, tapos mga consumables, tapos yung specification ng bakal na i-video mo, na gagawin mo, ay hindi yun yung tugma. So, ang daming naging gusot. At ayokong maranasan nyo yan. At ang mas magandang gawin nyo na agad ay maghanap kayo ng TESDA accredited na training center na baka pwede nyo mapakiusapan na doon kayo magbibideo at may experience din sila na ganyan na mga nagbibideo para kamo doon sa apply mo sa Australia. At bigyan nyo na lang yung trainer ng pakonsuelo or kung ano man yung may fee or kung may fee talaga doon, di ba? So, ako kasi nag-video ako sa Meralco Foundation. Saan ba to? Basta ilalagay ko sa comment section kung saan yung exact address nun, nung MFI. Okay? So, nalimutan ko yan. Around Pasig. MFI, i-search nyo yan, Meralco Foundation. At mabait yung trainer doon, si Sir Eman. At inalaw niya ako mag-video at tinulungan niya nga pa nga ako na mag-video doon. At kumpleto ang
consumables at kumpleto ang equipment at hindi ka problema kung magdi-DIY ka. Dahil doon, magagawa mo na lahat ng video 1 to 2 days. Okay? So, wag nyong tipirin. Kasi akala nyo makakatipid kayo pag magdi-DIY. Medyo dyan tayo sumablay. At we learn the hard way, yung mga kasama ko na nag-DIY muna. Okay? Pero kung sa workplace mo, may mga gamit na. So, yun, pwedeng sa workplace mo na. Makakasaglit ka mag-video. Diskarte na lang mga kabakal. Okay? So, pagkatapos naming mag-video, ayan, na-comply na namin lahat. At syempre, medyo natatagalan tayo pag may trabaho tayo, isingit-singit. Pero, kung siseryosohin natin yan at maglalaan tayo ng time, ay malaking bagay para yung skills assessment natin madali matapos. Bakit? Kasi hindi mapaprocess yung visa nyo papunta dito sa Australia nang hindi nyo nakukumpleto ang skills assessment. At eto pa, ang pinakamatindi at nakakakaba doon sa naranasan ko ay after nung upload natin ng mga videos, okay, nag-theoretical ka na, di ba? Ano ba yung theoretical? Yung mga may measurement, mga may computation about safety, about fit up, about welding defects. Tapos, yun nga, nag-actual na tayo, nag-welding, nag-acetylene cutting, nag-repair ng weld, yung mga ganyan. Ang nakakakaba ay ito, yung technical interview with an Australian assessor. Bakit kamo? Kasi, alam mo na naman yung ginawa mo, di ba? Nag-welding ka. Pero iba talaga yung kaba. Kahit online lang yung interview. Kasi ang mangyayari na yan, i-schedule kayo ng technical interview. That's the final step. So, yung technical interview na yon, i-validate nung assessor yung mga pinaggagawa mo. Di ba? Ang dapat reviewin nyo dyan, balikan nyo yung mga ginawa nyong video. Okay? Tapos yung ibang theoretical. Kasi, pwedeng magtanong about dun. Okay? At kung bago ka pa lang sa channel natin, please subscribe to our channel at pakishare din sa mga kabakal natin. Baka yung mister nyo, kasi minsan yung mga asawa nanonood ng video ko eh. Baka yung mga asawa nyo or kapatid ay mag-skills assessment, ay sineshare ko yung lahat ng aking na-experience at natutunan. Okay, yung technical interview, tatanong niya doon minsan, based doon sa winelding mong ganito, nakita ko na ganyan. So, bakit ganoon ang ginawa mong technique? Or, di ba? So, mahalaga yun. Balikan mo rin yung ginawa mong doon sa iyong actual. Okay? Medyo malamig dito sa labas. Pa-winter na kasi. No? Yan. So, after yung technical interview na yon ay isa sa final at nakakakaba. At yung technical interview ko ay umabot ng 1 hour and 15 minutes. Baka sabihin nyo or matanong nyo sa sarili nyo, bakit napakatagal naman nun? So, matagal yun dahil marami kasi yung itatanong eh. Diba? Ang daming itatanong. Okay, so meron akong reviewer na inihanda para sa inyo. I-comment nyo lang ang word na reviewer para doon sa technical interview. Kung naandyan ka na sa technical interview. At masasabi ko na okay yung ginawa kong reviewer dahil marami nang nag-feedback sa akin na maraming itinatanong na naandun sa reviewer na yun. So, kung makakatulong yun sa inyo, i-comment nyo lang na reviewer. Tapos, ibibigay ko yung email ko and then, I will send it to you. Okay. Sa technical interview, nakakakaba. Dahil, mismong Australian assessor, medyo slang pa siya. Di ba? Medyo mahina ang pandinig natin eh. Pag slang ang English. So, ngayon, ang pinakamagagawa nyo, pag hindi nyo naintindihan yung tinatanong or medyo na mental block kayo, pwede nyo ipaulit yung tanong sa assessor. Kasi ganito yung technique namin eh. Pag hindi na mental block kasi ako dun sa safety question eh. Imagine that. Safety question na lang, na mental block pa ako. Araw-araw naman natin ginagawa yun, di ba? Pero pag nandun ka na kasi, di ba, nape-pressure ka. Okay? So, nung nalimutan ko yung about sa safety question na tinanong niya, ang sabi ko, pardon sir, can you please repeat the question? So, sa malumanay na pamamaraan at with courtesy, ay sinabi ko yun at habang iniisip ko yung sagot, yun, inulit niya yung tanong. At nung sumagot ako, medyo sala pa rin, pero mabait yung naging assessor ko at nilid niya ako din dun sa tama. Sabi niya, did you mean that ganto? Tapos yun. So, pero mababait naman sila at
pero binabalidate nila yung naging actual mo at saka yung theoretical. So, mag-aral tayo ng mabuti lalo pag technical interview na dahil wala ka wala kang wala ka ng notes na titignan at tuloy-tuloy lang yung pagtatanong. Okay? So, kung yun ang failed natin, di ba? So, hindi pa rin makukumpleto yung assessment natin. At may mga bumabagsak dyan. Kaya mag-ingat tayo. Mag-uulit na naman tayo and baka another bayad na naman. At napakamahal ng skills assessment natin. Kaya kailangan ay maging maayos dahil ang nakataya dyan, mga kabakal, ay yung visa natin. Okay? So, after noon, lumabas yung result ng skills assessment namin within 2 weeks at doon pa lang lumakad at na-file at na-lodge yung visa namin at sumunod ay medical. Kasi ganun yung ginagawa nila eh. Nung sa agency, nila-lodge na muna yung visa nyo, visa natin, tapos to follow ang medical. Okay? Habang haharapin niya ng foreign affairs, nung nagpa-process ng mga visa, so papasa rin natin yung mga medical natin. So, good luck mga kabakal. Please like and subscribe and comment reviewer para doon sa technical interview reviewer. At kung may mga tanong kayo, ay itanong nyo lang, comment nyo sa baba. And susubukan natin lahat na masagot yan. So, good luck kabakal. See you dito in Australia.